isang bata sa Cebu na 8 taon nang nakatali sa kanyang katre at ang nagtali raw sa kanya, sarili niyang ina. Bakit kaya? Sa unang dinig, tila ordinaryong pag-iyak lang ng isang bata ang pumapailan lang sa isang barangay sa Minglanilla, Cebu. Pero kapag pinakinggan itong maigi, ang mga sigaw nakababahala. Naghihinagpis, tila nang uusig ng konsensya. Nagmumula ito sa 11 anyos na si Precious, hindi niya tunay na pangalan. Itinali sa katre ng sarili niyang mga magulang sa loob na ngayon ng 8 taon. Kitan siya ko sila, pinamakadungog ko sa mga tao na manong gihiktan ako kong anak. Sakitan ko sila, sakit. Mga telang retaso ang ipinangtali sa mga kamay, paa at katawan ng bata. Sa tagal ng pagkakatali sa kanya, ang mga kamay at paa ni Precious nangingitim na. Napakalakas din nitong magpumiglas. Kapansin-pansin din ang kanyang mga peklat sa ulo. Ang bata kasi, madalas daw iumpog ang sarili. Samot na og makatangtang ni siya kay iyang iyan na dyan ni ikuan og maayo. Bakit kaya ang pamilyang ito natali sa ganitong sitwasyon? Pasaylo ako day kay anong gihiktan ti ka day. Dito sa pinagtagpi-tagping hiyero nakatira ang kanilang pamilya. Halos kalahati nito nasasakop na ng kawayang papag ni Precious. Ang ina ni Precious na si Mardy ang matyagang nag-aasikaso sa kanyang anak. Kahit sa pagligo, hindi pa rin tinatanggal sa pagkakatali ang bata. Para naman hindi maumpog si Precious, pinapatungan siya ng makapal na tela sa ulo. Iyang ulanan. Basta matug na siya. Kapag bibihisan na ang bata, dito na pansamantalang tatanggalin ni Mardy sa pagkakagapos ang kanyang anak. Nilalagyan din niya ang katre ng mga unan at makakapal na kumot para hindi mauntog ang bata. Manalig ko ate. Gusto na ate. Bebe. Pa! Aba! Pero bakit nga ba nagkaganito si Precious? Wala man na siya ni kahilak pag kuha na niya god. Pag panganak na kuha na niya. Sud gawas rami sa doktor. Sige lang siya balik-balik iyang hilanat. Sa unti-unti raw na paglaki ng bata, nagsimula na rin itong maging bayolente. Iyang kaugalingon, iyan namang pasakitan. Ngunit
parok niya sa jealousy. Napay kausang, laba ko, nakabuhi day siya, nakakita sa kutsilyo, iyang giana siya ko. Ang talinis, may kanang nadiri niya, ang katungkuan, puan may naana ni sa entiyan. Nakita siya bildo, iyang gibuak. Iyang pong giana na ako. Nagyon sa man kaniya. Patiron, nalapot ko. Kaya mabigat man sa kalooban, napilitan si Mardy na itali ang kanyang anak. Hitan sakit sa kong buot nga hitan gid siya niya. Huwag ko mahimo. Tungod sa samong kapait. Di wala ko pa doktor niya. Kay kung dili na mo siya yung nanaon god, mas kuya mo god, mas delikado. Kung maunsa pa siya. Sa ganyang edad niya, sana naglalaro na siya ngayon. Hindi siya tinatali, makagawa siya sa kanyang gusto. Dapat nag-aaral siya. Ang uban ko mga istorya nga ano ang kapuson, suruwa sila kibawa sa mga kintaw ganang kapait. Dahil wala silang pambili ng gatas, ang paborito raw inumin ni Precious, kape.